At yun nga no mga kabayan, pag-usapan nga po natin na ito pong balita na kung saan yung Duterte Youth Party List mga kabayan. Hindi po pinroklama netong COMELEC na nasa pangunguna po ni Mr. Garcia. Mantakin mo mga kabayan, number 2 sa pinakamaraming bumoto o binoto na party list, yang Duterte Youth Party List. Tapos hindi mo pa uupuin 3 pwesto, 3 congressman. Hindi mo pinupo, hindi nyo pinroklama. Napakatindi nyo naman po yan. Binoto po yan ng taong bayan. Tapos hindi nyo pa uupuin. Tapos sasabihin nyo, may kaso, 2019 pa pala. Ba't hindi nyo niresolba? Di ba? Pusang gala, nakaupo na yung mga yan hanggang ngayon eh. Pinaupo ninyo. Tapos ngayon ayaw nyo paupuin dahil nanalo. Dahil sasabihin ninyo may kaso noong 2019. Ba't hindi nyo niresolba? Mga engot ba kayo, ha? Mr. George Garcia, engot ka ba? Nagtatanong lang po, ha? Ha? Kasi binoto po yan ng taong bayan tapos hindi nyo po pauupuin. Ano po tawag sa inyo? Pusang gala kayo. Antitindi, ang kakapal ng mga mukha ninyo eh. Hindi ba kayo nahihiya sa taong bayan na bumoto dyan? Ha? Sir George, Mr. George, ha? Mr. George Garcia. O ito mga kabayan, panuunin nyo po yung balita patungkol dyan ng Net25, ha? Nakakainit po ng ulo eh. Napakatindi, ang kakapal talaga ng mukha. Sir Jen? Kuya Benny, pasok po. Report mula po dyan sa Manila Hotel. Oo, para tayo ay kumain ng hapunan. Hindi po. Kasi nandiyan ngayon ang proklamasyon ng mga nanalong party list. Yan. Pinroklama po sila. Pero meron pong 2 nanalo na hindi muna ipoproklama. Dahil daw merong pending na mga reklamo. Yan. No? Ang detalye po niyan ay alamin natin mamaya kay Mads para nang sa ganun bakit? Isa pa naman nakakuha ata ng 3. Oo. Isa sa top notcher, no? Yes. Hindi, actually siyang number 1 pala ngayon. Ay, hindi, number 2. Number 2. Kasi Akbayan pala yung number 1, ano? At pagkatapos yung isa pa, pero itong isa ay dati na ito eh. Yung bagong henerasyon. Yan, Yung kay BH yan eh. Yan, So mamaya po, alamin natin ang latest at saka ilan ba lahat ang naiproklama. Kasi 63 individual, Kuya Benny, ang dapat na ma-promote sa araw na ito. Magiging congressman. Yan. Sino-sino kaya sa kanila ang magiging miyembro ng super majority daw. Super majority. Yun na nga, yun ang ganda pambungan, super majority. Pero napansin mo ba, Kuya Benny, sa mga nakalipas na araw, mukhang umikot ng iba't ibang himpil ng radyo at telebisyon si Nabotas Congressman Toby Chanco. Yes. At mukhang binuksan yung Pandora's box. Mabibigat yung kanyang mga revelasyon. Yung aligasyon. Hindi aligasyon eh. Revelasyon, tama. Oo nga, revelasyon. Expose. Kasi siya mismo nandun daw no? Oo. Tsaka hindi hearsay. Oo, tama. First-hand info. Dahil yung mga offerings, alam mo yung offerings, ano yan eh. Pero ang tanong daw, Kuya Benny, ito ba yung nangangahulugang bahagi ito ng pangangampanya sa speakership? Well, pwede. Meron pang isa. Meron pa ano? Na para nga namang tuluyan ng mailigtas yung pangalan ng ating Pangulo dito sa nangyayaring mga aberya, ilalaglag yung isang kasama nila. Kasi ngayon, ang nangyayari na ay sisihan. Sisihan na. At saka singilan. Yes. Nangako kayo, kaya kami pumirma eh.
Hindi, pero di ba meron kasabihan? Ano sabi? Nangako na nga, gusto nyo pa, tuparin. Ayun lang. Yan ay pagka-politiko na nangako. Nangako na nga yung politiko, gusto nyo sa ano pa, tuparin pa. Pero yan ang lumalabas ngayon. Di ba? Meron pong sisihan, kasi si ganito, kasi si ganyan eh. Di ba? Bakit naman nagkaganon? Kasi pinangakuan kami. Kapag hindi daw kami pumirma dyan sabi naman daw ng Pangulo, wala tayong pinangakong ganyan. Ayun na nga. Yun na ang masakit na katotohanan. Wala tayong pinangakong ganyan. Sabi nung iba, natalo kami kasi may kalabang kami tapos sasabihin niyo wala pala yan? Hindi pala totoo yan? Kaya yun ang kawawa, no? Yung mga natalo. Paano kayo maniningil ngayon? Di ba? Sa narinig pa natin, karamihan nung mga naipangako ay sa pondo. Yun na nga. No, yung pondo sa bayan mo, nagagamitin mo sa proyekto. Ang tawag ata project ata yun, ano? Project. Gagamitin sa proyekto. Ngayon, ano man yung pabalik, basta't wag na natin pag-usapan, yung papunta na lang tayo. Okay? Yung proyekto, ang problema, kung wala ka na sa pwesto, paano ibibigay sa'yo yung pondo? Saan idadaan? Sabi nung isa, nalaglag ka na, gusto mo lalaglagan ka pa. Wala na. Topo-topo barega na yan. Kumbaga tabla-tabla na. Talo ka na nga eh. Kaya, diba? huwag kayong padadala sa mga pangakong ganyan. Di ba? Kaya yung iba doon nagsiguro eh. Nagsiguro. Dati, may ano na. Kaya yun ang kaliwaan. Yun ang issue ngayon. Pero kung sa lower house ay merong intriga kung sino ang speaker, abay sa taas, hindi naman nagpapahuli. Hindi nagpapahuli. Meron ding intriga. Mga lumulutang ngayon. Sino ang Senate President. Ang matindi pa, inamin pa. Inamin pa ni Senator Tito Soto, yes, may mga nakikipag-usap sa akin. Mga 3-4 sila. Nako po. Pero handa rin niya atang tanggapin. Nakikipag-usap na siya ang ipinupost o siya ay... siya raw ang muling pauupuin bilang Senate President. Kasi dati na siyang Senate President, ano? Kung 3-4 ang kausap niya, 3-4 din ang kausap ni Senator Dante Marcoleta. Tayo, dalawa na tayo. Ibig bang sabihin ni Chapero nilagad siya, no? Si SP Ciscodero? Yun na nga. Hindi naman pwede ganun. Dapat bigyan respeto muna natin. Hayaan muna nating magkasama-sama. Magkaroon muna nung tinatawag na peaceful dinner or lunch, di ba? Yung magkaniig muna at magkadaupang palad bago na magkaagawan ng pwesto tsaka komite. Sa totoo lang kasi dyan, pwestuhan na kagad yan. Positioning na kagad yan. Para sa 20 Congress. Ito nga pala, mga viewers natin, mga ating tagasunod, no? Taga-subaybay. Napatunayan na natin yung galing natin sa boto. Tama. Meron na tayong pinakitang bago. Di ba? Sa pagboto natin. Siguro naman yung mga senador at mga congressman, matuto na rin kayo bumoto ng tamang Senate President, yung tamang speaker. Hindi na yung base sa sa aregluhan, alam mo? Tama. Kasi karamihan sa mga yan, wag naman po sanang ikasasama ng loob nyo. Komite po ang pinag-uusapan, hindi komita. Di ba? Yung iba kasi kumita yung tinitingnan Di ba? Doon tayo sa komite. Pwestuhan pa lang, kumita na kagad. Kumita na kagad. Hindi komite. Di ba? Boss, ako lagay mo dyan, makapangyarihang komite yan Di ba? Di ba? Yan ang sinasabi natin. Kung kaya naging matalino ang taong bayan, kayo naman na hinalal namin na nandyan na ngayon, patunayan nyo naman sa amin na mas matalino kayo. Diba? Sige po, saglit lamang ha. Pumunta na agad tayo ng Comelec dyan po sa Manila Hotel. Ito yung mainit ngayon. Sinuspindi daw po ang proklamasyon ng Duterte Youth at Bagong Henerasyon Party List habang nakapending pa ang petisyon laban sa kanila sa Comelec. Nakatutok po doon si Madeline Villar Moratillo. Mads, magandang hapon. Yes, magandang hapon din, Gerald Penny. Sa ngayon ay katatapos lang ng ginawang proklamasyon sa mga nanalong party list group. Ngayon ay nasa stage yung mga sinatawan ng mga party list group para sa kanilang class features sama yung mga miyembro ng National Board of Canvassers. Yung 4 na party list group yung nanalo sa katatapos na halalan katumbas ng 63 seats mula nakakatawan sa Kongreso at maupo sa Hunyo at 30.
pero 54 sa kanila, o sa 54 na ito ay 52 party list group lang yun na iproklama ngayong hapon. Matapos na suspendihan yung proklamasyon para sa dalawang party list group. Yan yung sa Duterte Youth Party List Group at sa Bagong Henerasyon Party List. Yan ay si Comelec Chairman George Garcia ay batay na rin sa napagkasunduan ng National Board of Canvassers hanggat hindi pa nadedesisyonan ang mga nakapending na petisyon laban sa kanila. Si Garcia, unfair naman kasi kung maipoproklama sila ng Comelec at pagkatapos mababawi rin pala yung registration nila kapag sa huli ay ganito yung naging desisyon ng Comelec. Ang pangako naman ng Comelec bago raw mag-June 30, ilalabas nila yung desisyon sa mga party list group na ito. Pagkatapos kasi ng June 30, mawawala na sa Comelec yung jurisdiction at malilipat na sa HREP o House of Representatives Electoral Tribunal. At sa isang pahayag nagreklamo ang kinatuwa ng PH Party List na si Bernadette Merelady at sinasabi niya na wala raw notice silang natanggap patungkol dito at nagulat na lang daw sila nang i-announce ng Comelec na suspended yung proklamasyon sa kanila. Pero ang sabi ni Comelec Chairman George Garcia ay bago nila inanunsyo ay naipadala na nila doon sa mga concerned party list yung resolution na nagsususpende sa proklamasyon nila. Kahapon na ibigay naman yung mga invitation at napasabihan na sila na wag na lang mapunta rito dahil nga sa hindi naman sila kasama sa mga ipoproklama. So yan ang kasalukuyang sitwasyon mula dito sa 10th City sa Manila Hotel. Balik sa inyo, Janet Nelson. Mads, meron bang particular na complaint? Una, doon sa Duterte Youth. Pangalawa, doon sa BH Party List. Yung sa Duterte Youth Party List, alam mo, nagulat tayo kasi 2019 pa pala yung petition laban sa kanila na i-file. Kaya, ano na ngayon, 2025. Meron na sila. Mayroon na silang nominee na nakapasok last, di ba, Congress Oo, noong 2022, nanalo sila at naiproklama bilang party list group. Kaya yan din yung ipinagtataka natin. Pero ang sabi naman ng Comelec, may umiikot na raw na resolution patungkol sa petition laban sa Duterte sa party list. Yung issue doon ay patungkol doon sa hindi raw na-publish na registration. Kaya ang sinasabi ng petitioner sa simula-simula, hindi raw sila talaga maituturing na party list group. Yung sa isa naman, yung sa BH party list, kinekestyon yung sa isang nominee nila na incumbent barangay official pero kasama sa nominee itong party list na ito. Yun naman daw yung ini-issue sa kanila. Ayun, nako, ang problema diyan, yung ganyang mga petisyon kapag papasok na sa HRET yan, di ba? House Electoral Tribunal, doon na, ang higing problema mo doon, pending, baka natapos na yung kanilang termino, hindi na aksyonan, Mads. Oo, ang pangako naman ng Comelec bago mag-June 30 ay mailalabas nila yung desisyon sa mga petisyon na po, lalo na yung sa Duterte Youth, 2019 pa. Kaya, yun naman yung pangako nila. So hindi nila ipapasa sa HRET ito, sila, Comelec mismo, ang magde-decide, Mads. Yes, Jen. Oo, yan ang target nila. Sa kanila mismo, yung mailalabas na desisyon. Ayan. Sa Sagip Party List ba, sino ang pumasok ngayon na kanilang nominado? Kung hindi tayo nagkakamali, yung first nominee nila ay Paulo Marcoleta. Tama, yung anak ni Comandante Marcoleta, si Paulo. Oo. Number 27 sila sa ranking ng NBOC. Ang kanilang nakuwang percentage ay 0.97% o kapag ng 405,297. Ayan. So, kumpleto yung 63 minus yung apat, yung Duterte Youth at saka yung BH. Pag sinama sila, 63 lahat yon na mga naiproklama. Yes, tama. 63 lahat yung pwedeng makaupo sa pagbubukas ng susunod na kongreso. Ayan. Mads, thank you very much at magandang hapon mula po dyan sa bahagi ng Manila Hotel. Napapansin ko lang dito, no? Alam mo, ang ganda na Simula nung nag-umpisa tayo, kampanya, eleksyon, tabulation,
Ngayon, proklamasyon na. Oh. Ngayon pa ba masisira ang ano? Ganon yung... Would you imagine? Ito sa Duterte Youth. Alam nyo, 2019 yung complaint. No? So, ano naman nasasabihin ng taong bayan dyan? Yun na nga. Di ba? Hindi kaya may pwersang humaharang talaga sa kanila, no? Ayun na nga. Para hindi makaupo itong kanilang representante? Ang ganda na eh. Ang linis na. Oho. Sana naman wag nating hayaang madungisan itong eleksyong ito. Sasabit pa ba tayo sa party list, ano? Oo. Diyan Diba? pa. Doon pa sa party list sumabit. Baka bagamat mayroong ilang mga, alam mo naman, ayaw naman natin, hindi sa minimenos natin, yung nangyari. Actually, isa tayo sa mga pumupuri ngayon sa COMELEC, pero again, tama yung sinasabi mo, baka ito sa party list, baka dito pa tayo sumabit. Baka dito pa sila matandaan. Iyan na nga. Hindi roon sa ganda ng proseso, sa naumpisahan nila. At ito nga, last na to eh. Oo. Tapos na to. Tapos yung mga konting mga problema sa lokal. Diba? But again, sa nasyonal, mission accomplished. Yan. But again, bagamat may mga paratang na mga of course. May dagdag bawas, etc. Hindi naman nawawala yan. Dito lang sa Pilipinas yung kung hindi ka nanalo, matalo ka. Hindi, nadaya, di ba? Pero yung salitang yon ay mukhang mapapawalang saysay na yan sa nangyayari ngayon. Kasi yung ating election ay electronics. Electronic? Yung sinasabi nga naman ng mga computer sabis na electronic, mas matindi dayaan dyan dahil hindi mo nakikita eh. Yun lang ang paratang ng kabila. Pero sa kabuuan naman, mukhang majority ng mga Pilipino ay kumbinsido naman sa nakalipas na halalan. Dahil mabilis. Mabilis naman ang naging proseso. At nakita naman natin na walang masyadong reklamo. Wala. Meron lang agam-agam na lang. Bay mantakin mo, nung bumoto tayo ng hapon, bandang gabi, alam na natin kung sino mananalo. Di ba? Maging sa national position. Hindi gaya noon, nung unang talo ni Marcos, di ba natulog, pagising talo na. Diba? Ngayon nata, dapat nung nakaraan, mga 4 na araw kang hindi matutulog. Ngayon, di ba? Hindi, bawal matulog noon. Yun nga. Di ba? Di ba nung tumakbong ang Vice President ang Pangulong Marcos noon? Natulog lang, pagising, talo na siya. Nung natulog, lamang siya ng 200,000. Nung gumising, nilamangan na siya ng 2 milyon. Ang bilis. And the rest is history na. Ay, nakalipas na naman yun. Ay, nako. Balikan natin yung paksa natin, Kuya Benny. Gusto lang natin, mga kababayan, alam nyo, seryoso problema Diba? Seryoso po problema. Kaya dito po sa palatuntunan, mga suki ng saganang mamamayan, hanggat maaari, nilalatag namin sa inyo na magaan ang mga issue, upang na sa ganun, tanggapin din ng ating mga kababayan na kahit paano, malaki problema, pero nakangiti tayo. Alam naman natin marami na sa atin. Ako, isa na ako. Na hindi na nanonood ng balita. Ay, sabi mo nga. Diba? Dahil nga, kung hindi patayan, awayan, diba? Mga away politika, nakaka-stress. Yun. No, pero dito po, sa ganang mamayan, ay makikita nyo na pilit namin kayong gustong pangitiin. Yan. Kasi, yan na lang naman ang... Dami na ng problema ng bansa natin. Makikinig ka ng programa sa radyo at telebisyon Nakasimangot ka pa. Nung pinatay mo yung radyo mo, gusto mong, pag may nasa lubo mo, gusto mong kasi ang dami problema. Parang gusto mong manakit yun na nga dapat medyo relax tayo ng konti. Kaya ang gagawin namin sa palatuntunan to, lalo yung mga suki ng ating palatuntunan, mabigat man ang problema, mabigat man ang issue, pagagaanin namin para dating sa inyo, magaan naman tayo. Yes, magaan naman. Yeah. Di ba mga kabayan, napakatindi po, napakakapal talaga ng mukha. Parang meron talagang nagkukumpas dyan na hindi pa upuin yung Duterte Youth Party list na yun para sila naman po maghari-harian dyan sa Congress. Ang titindi, ang kakapal ng mukha talaga. Kung saan ba't kayo humihingi ng kapal ng mukha na yan ewan ko na lang, napakatindi nyo po. Kung dati meron dyan anak ni Judas, kayo maanak kayo ni Satanas siguro. Grabe. Kaya sa tingin niyo mga kabayan, tama lang ba na hindi pa upuin yung binoto ng taong bayan? Pangalawa sa pinakamaraming boto po yun i-comment nyo nga po yan sa baba mga kabayan. Magkita-kita po tayo sa mga susunod pa nating video. Paalam.